Dear Tita El, hello po and good evening. Ako po si Carl at hindi ko to tunay na pangalan. Ako po ay 22 years old at graduating ako ng Bachelor of Arts in Filipino sa isang state university. Excited na po akong mag-work kasi gusto ko nang makapagpahinga si Mama. Mula bata ako, sub-sub po siya sa trabaho. Single parent po kasi siya. At the age of 21, nabuntis siya at na-focus na sa pagpapalaki sa akin ang buhay niya. Masasabi kong hindi siya nagkulang sa pag-provide ng mga basic needs namin sa bahay hanggang sa mga pangangailangan ko sa pag-aaral. Pag nagkaka-extra siya, nabibigyan niya ako ng pamasyal kasama ang tita ko na bunso niyang kapatid. Pero never ko kaming nagka-bonding, Tita El. Although, hindi siya nagkulang mag-provide ng mga bagay na kailangan ko habang lumalaki, hindi nawala sa sarili ko yung pakiramdam na may kulang. Alam niyo po yung pakiramdam na binuhay at pinalaki niya ako pero ramdam ko na hindi niya ako mahal at tanggap ng buong buo. Bagay na mga tita ko ang pumupuno, lalo na kapag may mahalagang event sa school at kailangan ng presence ng magulang. Naiintindihan ko naman, marami siyang ginagawa. At proud ako dahil kinakaya niya lahat yun. Di ko lang po maiwasang magdamdam kasi more than the material things, gusto kong maramdaman yung care o yung pag-aruga niya. Yung kumustahin ako sa nangyari sa school, kung masaya ba yung pinasyal na namin ni Tita Bunso, saan ko kaya gustong mamasyal sa susunod tapos yung kasama ko na siya, ganyan. Parang napaka-civil po kasi ng relasyon naming mag-ina. Nung bata ako, hanggang high school, makulit ako sa kanya. Lagi ko siyang kinikwentuhan at saka tinatanong ng nangyari sa kanya sa labas kung saan man siya galing o ano mang ginagawa niya. Lagi niya po akong dinidismiss at sinasabing pagod siya. Maayos naman niyang sinasabi pero masakit lang talaga kasi ramdam ko iniiwasan niyang mapalagay ang loob sa akin. Anak niya naman po ako, di ba? Hindi ko po maintindihan kung bakit ganon. Pero sa kabila nun, mahal na mahal ko po si Mama. At lahat ng vision ko pagka-graduate, nakalaan para sa ikagiginhawa niya. Gusto ko lang pong malaman, Tita El, masama po bang napag-iisipan kong hindi ako tanggap ng buong buo ni Mama? Sa kabila ng mga ginawa at ginagawa niya para sa akin. Tsaka, hihingi na rin po sana ako ng suggestions kung paano ko makakausap si Mama ng masinsinan tungkol dito. O, palagpasin ko na lang po at huwag nang i-open up sa kanya. Maraming salamat po, Tita El. God bless po sa inyong programa. Ako po si Carl. Okay, Carl. I feel you. And I feel your mom too. Minsan kasi talaga alam niyo yung tadhana. Or I guess yung destiny ng isang tao, hindi talaga siya pare-parehas. Some of us are challenged and blessed at the same time to become a single mother. Mahirap po talaga maging single mother. Kasi how do you really balance yung pag-aalaga sa anak mo habang kumikita ka ng pera, habang nagiging ikaw pa rin ang lahat ng nag-aasikaso sa household at aalagaan mo rin yung sarili mo. Minsan alam nyo yung pang-apat, hindi nyo iniisip ng single mother. Okay, correction. Madalas yung pang-apat, hindi na po yan naiisip ng single mother. Kasi araw-araw, like clockwork, ang iniisip na lang niyan lagi. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Ano ang kailangan kong, magkano ang kailangan kong kitain para hindi naman masabing kaawa-awa kami? Saan ako kukuha
sa araw-araw ng kakainin namin ng pang-tuition niya, ng pambili, ng kung ano-ano. At kung may sobra nga, hindi ko na yun titipidin o iipunin kasi gusto ko yung anak ko happy. Lakwatsa. Or anything that he more or less deserves. Mahirap talaga maging single mother, Carl. Pero nararamdaman din kita. Kasi, siguro sa sobrang busy ni nanay, nakakalimutan niya na may umaasa ka rin na kahit konting quality time, mabigyan mo siya. O magbigyan ka niya, rather. And I guess, since naisip naman ni mother na diyan naman si bunso ayos na yan. Siya na yung magiging ikalawang nanay ng anak ko. Which I guess, parang may unwritten agreement na sila na kapag nagtatrabaho si nanay, si tita bunso ang tatayong ikalawa mong nanay. Dun sa tanong na humihingi ka ng suggestion kung paano mo makakausap ang iyong mama ng masinsinan tungkol dito o kung palalampasin mo na lang ba na i-open up sa kanya. How old is Carl? Kasi sabi niya graduating na siya. He's 22. Okay, Carl, you're 22. Kung ako ang tatanungin mo, baka kasi lalong magdamdam ang nanay mo. Kasi kapag sinasabi niyang pagod siya, that is not pagod yung katawan niya. Siguro pag sinabi ni mama na pagod ako, pagod in all aspects. Physical, emotional, mental. Pagod siya kasi ang hirap maging single mother. Siguro kanya-kanya rin tayo ng pagpapakita kung paano or pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao. Maybe for your mom, ang love language niya is mabigyan ng extra para makapag-enjoy kayo. Yun nga lang, hindi siya kasama. Maybe because she needed to work very hard, double, triple time para lang mabuhay ka niya. Siguro yun yung dahilan kung bakit madalas niyang nasasabing pagod siya. Burnout, pero kailangan magpatuloy Kahit burnout na, hindi pwedeng huminto. Kasi may Carl na umaasa. May Carl na mahal niya, hindi niya nabibigyan ng oras. Kasi kailangan hindi huminto sa pagtatrabaho para igapang ang lahat ng bagay para kay Carl. Of course, your mother loves you. You know, if she didn't, di sana pinamigay ka na lang niya sa tatay niya, pinamigay ka na lang sa lola mo. Iniasa na lang niya kung kanino. Ipinaampun ka na lang sa iba. Your mother loves you. And she works so hard. Sorry, naiyak ako. Kasi I feel the single moms as well. But I feel you also, Carl. Don't get me wrong. Siguro kasi nga, ang hirap talaga maging single mother. Pasan mo lahat Kaya ang swerte nyo yung may mga asawa. Kahit pa mga buwisit minsan yung mga mister nyo. Ang swerte nyo. Kasi meron kayong kaagapay. Yung kahit na sabihin mo tatamad-tamad yung asawa mo, may mahihingahan ka, may makakwentuhan ka na. Ito na naman yung krisis sa buhay natin. Paano ba natin ito lalagpasan? Your mom only has you, Carl. So, sana minsan kapag nag-iisip ka rin ng ganyan, siguro mali lang yung channeling nung nanay mo. Or baka iba lang talaga yung love language niya. If you are 22 now, I think kung ako yung tatanungin, baka kasi lalong ma-offend si mommy and baka
alam mo yon, mag-explode. Siguro mas maganda kung wag mo muna siyang kausapin regarding your concern. But this I guarantee you. You're 22 now, and one day, when your mind is more mature, both of your minds will meet. And siguro, mas magkakaintindihan kayong dalawa. Malapit ka nang gumraduate. Tama ba ako? Pagka-graduate mo, pustahan tayo. Magiging mas at ease na ang nanay mo at hindi na siya masyadong magiging uptight sa relationship mo kasi tapos na ang responsibilidad niya sa'yo in terms of education. And that being said, Carl, sabi mo nga, mahal na mahal mo yung nanay mo. And gusto mo rin naman isukli lahat ng paghihirap niya. Do it! Gawin mo yan. Kasi she deserves the best. And I guess, yun lang din yung maisusukli natin sa mga single mothers natin. Wag na natin silang konsumihin kasi sobra na talaga yung pinagdadaanan nila in life. Bakit na tayo iiyakan na naman? Pero that I guarantee you, Carl, once na ikaw ay nakagraduate na, mas nag-mature na ang isip mo, your mother will not be uptight anymore. Siguro matututo na siyang mag-loosen up ng konti at ngumiti, and she will spend more time with you. 22 years you said that you longed for your mother. Diba? So after 22 years, I guess it's never too late to catch up. Kung gugustuhin mo. 'Di ba, Carl? So sana kahit paano nakatulong ang konting enlightenment ni tita. Mahal ka ng nanay mo, huwag kang mag-alala. Hindi niya lang siguro ma-figure out din yung channeling kung paano niya maipapakita sa'yo yung pagmamahal niya nang hindi nakasubsob sa trabaho. And para po sa mga single mothers dyan, I feel you. Gusto ko kayong yakapin lahat kasi hindi po talaga ganun kadali maging single mother. Mag-raise ng children without a husband. So sana alam nyo, dumating yung mga Saint Joseph sa buhay natin. You know Saint Joseph, right? Si Saint Joseph naging stepfather ni Jesus, di ba? So sana dumating yung mga Saint Joseph sa buhay natin. di ba? O tama na, para na akong lukring na umiiyak dito. Carl, smile, your mother loves you, okay? And para sa mami ni Carl, isang yakap na mahigpit sa'yo, te. Okay?